Mga halaman sa pamayanan by Teacher Ella. Hello mga bata! Magandang araw! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ngayon ay pag-aaralan natin ang mga halaman sa pamayanan. Halina at mamasyal sa labas ng inyong tahanan. Sa labas ng inyong tahanan ay may makikita kayong iba't ibang uri ng halaman. Mahalaga ito sa atin dahil dito tayo kumukuha ng pagkain, gamot, kagamitan sa bahay, at tumutulong din ito upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng pagbaha dulot ng malakas na ulan. Halika, ating alamin ang layunin ng ating aralin. Ang araling ito ay may dalawang layunin. Una, na pagsasama-sama ang mga magkakatulad na katangian ng halaman ayon sa bahagi, uri at tirahan ng mga ito. Pangalawa, nalalaman ang mga kailangan ng halaman at kung paano ito aalagaan. Tayo ay may mga halaman sa ating kapaligiran. May mga halamang namumulaklak, may mga halamang namumunga, at may mga halamang di namumunga. Mga halamang namumulaklak. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang sampagita, rosas, at sunflower. Mga halamang namumunga. Ilan sa mga ito ay ang talong, kamatis, at papaya. Mga halamang di namumunga. Halimbawa nito ang cactus, lemongrass, at kangkong. May katangian din ang mga halaman. May mga halamang maliit at meron ding malaki. May mga halamang mabango at mabaho. May halamang makinis at magaspang. May mga halaman ding namumunga ng matamis, maasim, at mapait. Mga halamang maliliit tulad ng pechay, sili, at okra. Meron din tayong mga halamang malalaki o yung may puno tulad ng mangga, rambutan, at lansones. May mga halaman din tayong mabango at meron din namang halamang mabaho. Sampagita ang halimbawa ng halamang mabango at kampupot naman ang halamang may mabahong amoy. May mga halamang makinis at meron din namang magaspang ang bunga. Halimbawa ng makinis na bunga ay ang kamatis at ang langka naman ang halimbawa ng magaspang ang bunga. May mga halamang matamis, maasim at mapait ang bunga. Matamis ang saging, maasim ang kalamansi, at mapait ang bunga ng ampalaya. Ang mga halaman ay nauuri rin ayon sa tirahan. May mga halamang nabubuhay sa lupa, sa tubig, at sa hangin. Mga halamang nabubuhay sa lupa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang palay, saging, at mais. Mga halamang nabubuhay sa tubig tulad ng water hyacinth, water lily, at lotus. Meron naman tayong mga halamang nabubuhay sa hangin tulad ng orchids at ferns. Ang halaman ay may iba't ibang bahagi. Bawat bahagi o parte ng halaman ay may kanyang-kanyang tungkuling ginagampanan upang ito ay mabuhay. Mga bahagi ng halaman.
Ugat. Ang ugat ay ang bahagi ng halaman na siyang sumisipsip ng tubig mula sa lupa paakyat sa halaman. Pangalawa ay ang dahon. Ang dahon ang gumagawa ng pagkain para sa halaman. Pangatlo ay ang tangkay o sanga. Ang tangkay o sanga ay ang nagdadala ng tubig galing sa ugat papunta sa iba pang bahagi ng halaman. Pang-apat ay ang bulaklak o bunga. Ang bulaklak at bunga ay ang naglalabas ng binhi o buto para sa panibagong halaman. Dito nanggagaling ang mga halamang namumunga. Mga pangunahing pangangailangan ng halaman. Ang halaman ay tulad din ng tao. May pangunahing pangangailangan din ito upang mabuhay at lumago ng maayos. Ito ay ang sinag ng araw, tubig, hangin, at lupa. Narito ang ilan sa mga pangangailangan ng halaman na dapat nating ibigay sa kanila upang sila ay mabuhay at lumaki ng maayos. Ito ay ang sinag ng araw, tubig na pandilig, lupa, at ang hangin. Bukod sa araw, tubig, hangin at lupa, kapag nagtatanim, kailangan din ito ng tamang pagitan o distansya sa bawat isa para makabuelo ang kanilang ugat at lumago ng maayos ang halaman. Kailangan ding tanggalin ang mga ligaw na damo at alisin ang mga peste o insekto na nakadikit sa halaman. Tingnan ang larawan sa papaanong paraan natin mapapangalagaan ang ating halaman. Mahusay! Mapapangalagaan natin ang halaman sa pamamagitan ng pagdidilig at pag-iwas natin sa pagputol ng ating mga puno sa ating paligid. Maipapakita natin ang iba't ibang paraan ng pangangalaga sa ating halaman sa pagdilig ng ating mga tanim. Iwasan natin ang pagputol sa mga puno, bagkus ay magtanim tayo ng mga puno at halaman upang maiwasan ang pagbaha. Tandaan, ang mga halaman ay mahalaga sa ating pamumuhay, kaya nararapat lamang na ito ay ating alagaan at pahalagahan. Ito ay biyaya sa atin ng Panginoon. Okay, mahusay mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli. Paalam! Thanks for watching!